May nagtanong sa Telegram group kanina. Ayan. Okay. May nagtanong! Dapat may ganun tayong segment. Lalabas dito. Lagyan mo to ng sound. Nag-request ka pa ng editing? Ano, 29 years old na daw siya. Lalaki to. 29? 29 years old na daw siya na lalaki. Ginagawa naman daw niya lahat, pero ba't parang ang imposible daw nung first million niya? Actually, That's a good question. isa sa mga again, hindi lang ako magsasabi nito. Marami ring mga businessman ang nagsabi nito. Yung first million mo ang pinakamahirap sa lahat pagdating sa process. Yung first million talaga ang pinakamahirap. Ako, based on my experience, first million talaga. Kasi since you're trying to have a first million, wala ka pang experience talaga. Hindi mo pa alam kung paano pagulungin Zero knowledge, yung yeah. First pera mo. million ko na sayang, pre. Hmm? Tapusin mo muna. Ayun. Para sa akin, totoo yun. First Mahirap million, talaga. mahirap talaga yun, pare. Isa sa mga pinakamahirap kasi nga, again, wala ka pang experience kung paano mo papagulungin yung pera mo, anong kailangan tamang investment para mapalago yung pera mo. Kaya ako, bilang meron na rin akong first million, I can guarantee pare na hindi biro yung pinagdaanan ko bago ko ma-experience. Correction, multi-millionaire. Hindi Tapos, bro, hindi. Hindi, kasi parang tingin ko yung ang pinaka-dilemma niya doon kasi parang 29 na siya. So may pressure sa kanya. Bata pa yun. Para sa akin, Bata pa yun, bro. Wala, Bata wag kang kabahan doon. Huwag kang kabahan doon. Yung mga nakikita mo na putang ina, 19, 20, 21, bumadong lang yun. Yeah. Kumbaga, it just happened na sa kwento ng buhay nila, sa ganong edad nila, like for example, si Kangkong, di ba? Nakasulat na sa kanila yun eh. So, wag mo silang tignan. Pwede mo silang tignan as manggigil ka na, tangina, kaya nga nila, lalaki din naman sila. Di ba? Ikaw din, parang ganun, wag kang ma-pressure kasi nagbitaw siya ng edad eh. 29 na daw siya, tas ginagawa naman daw niya lahat eh. Pero parang ba't hirap na hirap siya doon ma-reach yung first million niya. So may pressure siyang nararamdaman, no? Kasi parang pakiramdam niya, umiidad na siya eh. Pero para sa akin, pre, ang prime era ng lalaki, ng mga nasaan na talaga eh. 30 to 35. 35. 30 plus. Yun, parang para sa akin To ganun. 48. 27 ako ngayon sa mga 27 ako ngayon at ako sasabihin ko sa inyo, hindi pa rin stable yung pera ko ngayon. Talagang nasisiro ko, nasa survival talaga ako. Talagang pinapaikot ko pa ng pinapaikot. Ngayong 27 ako na, kilala nyo ako, vlogger, influencer, nasa survival pa rin ako. 27 na ako. At ang taning ko rin sa sarili ko, 30. Kasi nga para sa akin, nag-uumpisa yung prime era ng lalaki ng 30. Pag edad ko ng 30, hindi ko naayos yung sistema ko, titigil na ba ako? Hindi. Iisip pa ulit ako. Yes. So, Tsaka pare yung yung minsan kasi, baka kasi masyado siyang negative. Baka naman, all in all asset mo pare, 1 million. Na kasi madalas bro, yung mga businessman pare, hindi mo naman, wala talaga yung pera sa kanila. Sasabihin, magkano ang asset na itong businessman na to? Kunyari sabihin mo, 2 million, ganyan. Pero wala naman talaga siyang 2 million sa bangko niya 2 million yung kabuuan na ng asset niya yun. Parang Yes. pinapagulong niya na yun. Baka kasi baka ganun ka na. Baka lang, ganun, tignan mong ganun. Mamaya kasi, nakatingin siya dun sa ilalim ng unan niya, walang 1 milyon sa malabo ilang. yun. Medyo dito sa mga normal na tao katulad natin, malabo yun. Pero baka tignan mo yung whole asset mo, pare. Baka nandun ka na rin. Yeah. First million, laki akong hood, diba? Kogyo, Antipolo. 18 years old. Pagdating ko ng 18, binigyan ako ng airport ko ng 1.450. Puki ng ina, 18 ka. Binigyan ka ng ganun. Binigyan ako ng ganun na airport. Ang ginawa And ko then, nun, avail ka nun. Sobrang bobo ko nun, di ba? Sa 18 years old, medyo Takot- yun, pre. Takot ako nun kasi nga, syempre alam ko, gastador ako. Yan. Ngayon ko nire-reveal, gastador ako nun. Alam ng mga tao yan dati sa Kogyo. No? So, ang ginawa ko, instead na maubos ko to sa bisyo, binili ko ng lupa, bahay, pinupahan ko ngayon. Ganun. At the rest, nasunog. Blow Tama. money Kasi fast. 18 ka pa lang. 18 years old, what do you expect? Putang ina, Ano, pagdating hindi ko mo pa ng alam gagawin mo 21, dun. balik call center. Ino legit yun, pre. Oh, Legit nag-call yun. center ako ng 21 pero may natira ako mga ilang asset na nag-generate ng barya-barya buwan-buwan pero hindi pa rin kaya sustain yung buhay ko. That's why I need to work in call center. Yeah. So yun yung story ko ng first million. Blow money yun ah. Yeah.
Para sa akin, lesson learned, expensive lesson. Yan lagi sinasabi. Binili ko yung lesson ng mahal. Ganun. 1.4, no? Lesson? Yeah. Tangin. Para ang sumali sa Hustler University Inatol, hindi ako nakasama mo na sila, nakapag-boxing ka Yung na kasama makikita nila. mo nga sila, 600k lang yun, pre. Ah, Pare, ang laki ng pera na yun nung time na yun. Imagine Laki mo. nun, Kasi pre. ano eh. 18 years old, bigyan mo ko 5,000, di ko alam saan ubusin yan eh. Saka ano yun, 12 years dati yun. Parang 12 years ago yun. So, imagine mo 18, parang mga 9 years ago yun, pare. 10 years ago. Isipin mo 1.4 million. kung gaano kalaki yun before, pare, di ba? Yeah. Tsaka yung isa ring tip ko sa yung mga nanonood dyan, maliban doon sa nagtanong na paano yung million na yan. Palakihin mo muna yung wallet mo sa utak mo. Kasi gaya ko dati, hindi ko kaya i-handle. Buti na lang kahit paano may natira sa aking utak na inano ko sa lupa kasi masusunog ko lahat. Ayun, tangina, perfect. Palakihin mo yung ano mo, yung intelligent wallet mo, ano ba tawag? Basta yung wallet mo sa utak mo kasi pagka pang 100k lang yung pera mo, utak mo, tanga na matataranta ka talaga gastos. Tangina, yeah. Yung nasunog container mo. Kumbaga, palakihin mo muna yung container mo. Kasi nga, like for example sa kanya, 18 years old, hindi siya ready. Binitawan siya ng 1 million, di ba? Hindi niya alam. Wala siyang Kasi nga, idea. hindi pa ready yung Hindi container pa ready, mo. binigla siyang ko ng idea. airpot ko, sabi ng Kumbaga, airpot ko. Sige, go. Sabi ng airpot ko, kumuha ng papel. Ayan si Kumag, sabi ni Kumag, ano ito gagawin mo? Bahay dito, bahay dito, bahay dito. Sa rights lang daw, parang mura. Pak. Okay, fine. Dito computer shop, dito ganyan. Ito yung pera, pak. Yun kasi yung attach it pa, ito yung pera. Putang ina, ganun lang kabilis. Bukas bumiyaya ka na, gawin mo yan Patayo mo na yan puta, hindi ka nasunod. Anong alam ko? 18, di ba? Tatakbo dito, tatakbo doon. Anong alam ko doon? Puta, ang alam ko lang nung time na yun, pare, mag-inom. So, nag-SM. Mag-inom, Shopping eh. Mag-inom, mag-SF, mag-special force, mag-Dota. Yun lang Yun na alam ko nga eh. nun. Kasi ang alam Sunog. ng 18 years old, yung mga type natin, ang alam ng 18 years old is games, Yeah. laruan. So most likely, pag ang 18 years old binigyan mo ng pera, yun ang bibilin niya. Yun ang alam niya. Yun ang alam ng 18 talaga years old ako, pre. Yun talaga pinaka-saddest story sa buhay ko. Lagapak talaga ako, back to zero ako. Tapos ngayon, nag-iipon ulit. Ganun. So, wala. Palpak talaga naging buhay ko nung time na yun. And then, unti-unti lang ako nag-iipon ngayon. Ngayon, kahit pa paano, nakasurvive naman pang araw-araw. Kahit pa paano, nakakain ng 3 beses isang araw. Ganun. Madali kasing sabihin na gusto kong yumaman, gusto kong maging milyonaryo. Sobrang daling sabihin nun eh. Kahit sino dyan sa labas pag lumabas tayo, lahat ng tatanungin natin dyan, gusto mo bang yumaman? Oo, gusto ko. Ilang milyon ang gusto mo? Gusto ko 10 milyon kada araw ang pinipera ko. Ang tanong, ready ka ba? Kaya mo Personal. kaya mo bang Ready ba yung i-handle container yung pera mo? na yun? Di ba? Like for example, tangina, may isang business tycoon. Ngayon din, bibigyan kita ng 10 milyon pero gusto ko ubusin mo sa business yan. Pero ang catch, kailangan mo akong bitawan ngayon ng mga business kung saan mo gagamitin yan. In 5 minutes. Utang, Hindi mo alam. Pag bigasan, wala. Hindi mo alam. Sa madaling, And kahit sabihin mo may idea silang bigasan or kung ano mang negosyo, yung structure nun, meron pa yung pang simula pa. Registration, Yeah. saan yan, anong pwesto, patok ba yan? sa madaling sabi, di ka Tangina, ready. Kaya, isama mo pa yung mga kamag-anak mo na gustong kunin lahat ng pera mo. Tangina, ang daming nagmamahal sa akin kamag-anak noong time na yun. Ultimo sa province na pensanan ko daw, di ko nakakilala. Chinachat ako. Yeah. Tanginang yan, lahat sila, pag nagkapera ka, lahat sila gusto kanilang sip-sipin, lahat, tangina, ubusin ka. Ako naman nun, bigay lang ako ng bigay. Sige, di mo bayaran yung 100. Sige, okay lang. Ganun lang, tol. Hanggang sa naunti ng naunti, naubos, and then unti-unti bumabangon ulit ngayon, kahit paano. Ganun lang ang buhay. Sa So yun, tama si Ato. habang tina-target mo pare yung million mo, again, mahirap yun. Pero habang para hindi mo maisip yun pare, para hindi mo mapansin yung hirap paano magka-million, yun nga, magbasa ka ng libro, paano i-handle yung mga perang ganun kalaki, yung financial literacy mo, palalimin mo pa, para idea ka rin kung paano i-handle. Kasi nga, tulad nga nun, pagka hindi mo alam paano i-handle yung pera, nagkaroon ka ng pera na ganun, mawawala din, masusunog lang din pare. Yes, Sunog ang lang number one, isipin niyo tama si Josh, pag-aralan nyo kung kaya nyo bang i-handle yun, kung ready ka na ba. Feeling ko dati ready na ako pero hindi pa ako ready. Ang dami pa palang kailangan. Yung excitement mo, yan ang pinaka-number one na lalabanan mo. Oo, pre. Kasi, tangina, paano ka matutulog nun, pare? Knowingly na pagkagising mo kinabukasan, puta, may EMS ka sa bank, na hindi mo naman pinaghirapan. Yeah, Hindi ako yeah. mapakali, pre. Hindi ako mapakali. Totoo. Legit. Kung saan ako nagpupunta noon, kung saan ako pag-alagalan ng pre. Bilang ko May- sapatos, bilang ko ganyan, putang ina, bahala kayo.
may isang quote nga dyan. May isang quote si Coach Ras Yuson tsaka sila Coach Migs ng IM Plus na tumatak sa akin dyan. Kasi nga, bilang isang Pinoy, gusto maging milyonaryo, ang tanong, ready ka ba? Ready ba yung container mo? Di ba kasi, like for example, sinasabi mo, sarap ng buhay ni Gio Ong, no? Simpleng buhay. Sinasabi, simpleng buhay. Nung gusto ng yate, nakabili ng yate. Paano kung sabihin kasi, bibigyan kita ng yate ngayon? Ang tanong, ready ka ba? Gagawin mo dun. Putang ina, saan mo pa park? Mga ganun, di ba? Bigyan ka ng aeroplano, saan mo pa park? Di mo alam, di ka makasagot kasi hindi ka ready. Ang mundo, sobrang generous ng mundo. Kung ano yung binibigay sa'yo ng mundo, yun pa lang yung deserve ready mo. Yeah. Yun pa lang yung alam ng mundo na kaya mong i-handle ngayon. Ngayon, like, malakas pang amoy ng mundo. Pag naamoy niya na, kaya nga magugulat kayo minsan sa mga alam ko may mga makaka-relate dyan na parang magugulat ka na, tangina ganito na, tangina may ganito na, bilang tao magugulat ka na, may ganito na ako. Nagugulat ka, di ba? Parang sobrang smooth na nangyayari. Kasi nga, hindi ka masyadong nakatuon dun sa numbers, nakatuon ka sa pagpapaunlad ng utak mo kung paano mo nagpa-function yung mundo. Ngayon, yung pera parang to follow na lang siya. Kaya nga. Ganito na ito. Ganito na. Kasi nga yung mundo, sobrang generous ng mundo, na amoy ng mundo na, ready ka na. Ito milyon, pang. Isang walang connect dyan, pero may connect ko. Yung katawan, tol. Mansin mo ba, pag dada mo na nag-exercise, nagpapapawis ka, para mas gumagaan yung flow ng pera. Although, hindi man sobrang palum-palo yung pera, but still, hindi ka mauubusan eh. Alam mo yun? Siguro tingin ko dun, baka dahil sa isip mo na nakakapag-isip ka ng diskarte. Totoo. Agree ako doon. Ka eh. Sobrang agree ako doon, pare, kasi Gaan eh, no? lately, bro, kasi nga, yung ganyan, yung mga problema ko nga sa pera, no? Pagka nag-exercise ako, bro, hindi ko napapansin yung kumbaga, yung malaking bawas. Kumbaga, dagdag siya sa bawas sa stress talaga yung exercise eh. Hindi ko napapansin yung bawas na kasi i-invest ko nga siya, so hindi ko siya napapansin as putangina, hindi ko siya yung pera hindi ko nahawakan na ganito. Kumbaga pagka nag-exercise ako parang magaan siya sa loob ko na parang okay, sige, tama yan, may pupuntahang maganda. Hindi ko siya kumbaga ginaganito talaga yung pera. So may dumagdag or mabawas na malaki sa pera. Kumbaga open ka, alam mo eh. Oo. Alam mo dahil nga magaan yung loob mo dahil sa pag-exercise eh. Laking tulong, di ba? No, malaking tulong. Actually, bro. connected yun sa pagpapapera yung workout na sinasabi mo. Kasi, like for example, inumpisahan mo siya ng, di ba, nagising ka. Mag-workout ka. Yung workout kasi, pre, walang nag-uutos sa'yo nun, walang nagre-require sa'yo na gawin yun. Ikaw mismo yung gumagawa nun. Sa madaling sabi, ang pinapatalas mo dun, bukod sa muscles mo na makontour ng maayos, yung disiplina mo eh. Kasi walang nakakita nun, ikaw lang gumagawa nun eh. Ngayon, yung mundo, nakikita niya na, putang ina, disiplinado to. Kaya niya na. So, pinagkakaloob niya na sa'yo yung mga businesses, yung mga source of income na sa tingin niya, kaya nang i-handle ng isang disiplinadong kagaya mo. Tsaka, sa umaga, nag-workout ka or nag-walking ka, inumpisahan mo siya dun sa bagay na walang nagre-require sa'yo na gawin yun, pero ginawa mo kasi nga, kontrolado mo yung utak mo, sobrang disiplinado ka. May idea ka sa utak mo na ikaw personal, may ginagawa ka na para sa'yo. Hindi mo na nakikita yung negative na bagay na, tangina, wala man lang nadagdag sa pera ko Tangina, ang konti ng sales ng tinda ko Tapos pagtingin mo pa sa salamin, mukha kang bonjing. Puro negative eh. Yes. Kung uumpisan mo yung umaga mo, pagising mo, puta, nag-meditate ka, tapos nag-walking ka, or nag-jogging ka, or nag-push up ka, or nag-bot ka ng onti, nagpapawis ka. Wala kang ideya, pero yung subconscious mo, may idea na, may ginagawa ka para sa sarili mo, para sa ikauunlad mo. Nag-start na agad yung spirito mo, yung energy mo, sa something positive. Na para sa'yo. Ngayon, sa mga susunod, kaya nga pag nag-workout ka sa umaga, parang ang sarap kumilos, no? Hindi mo Hanggaan, pare. Oo, gagalaw ka na ng gagalaw hanggang sa, putang ina, gabi na. Nagampanan ko na lahat ng agendang dapat kong gampanan. Totoo yan. Ganun yun. Gising ng maaga, workout. Kasi pag tanghali ka gumising, negative na agad yun. Kasi alam mo sa sarili mong gising, batukan yun eh. Di ba? Yeah. Tangina, ganito ganyan. Tapos tambay ka. Wala kang gagawin. Di ba? Wala kang pera. Yung kalandian mo, di nagre-reply. Pagtingin mo sa salamin, laki na ng tiyan ko Tapos pag may lumapit, pre, inom tayo. Dahil kasiyahan yun, pleasure yun, tara. Hindi mo alam, natatapalan na ng pansamantalang pleasure, yung suffering na na-experience mo na sobrang in denial mo na aksyonan yun. Kaya nakatingin ka na sa mga negative. Wala akong pera, di ako nagkakatrabaho, yung nalulugi yung negosyo ko, mukha na akong tanga. Tsaka, Kasi inumpisa mo ng negative eh. Kaya konektado yung
workout na sinasabi mo, kung paano nagfo-flow yung pera, yung abundance mindset, yung positive energy sa'yo. Pag nag-workout ka, kasi nga sobrang powerful yung pag-workout, pre. Kasi walang nagre-require sa yung gawin yun. Hindi ka makukulong pag bonding yung katawan mo. Hindi ka ipapako sa krus pag wala kang abs, pag wala kang contour na muscle. 'Di ba? Walang consequences eh. Anong na-realize mo na changes sa buhay simula nung nag-start ka mag-exercise? Ayun nga, yung Nung nasabi ko ano yun. pa? Kasi nung una, nung hindi ako nagkikilos, ngayon kasi nagkikilos na ako, nag-workout na ako, kahit paano. Paggising ko, ang iniisip ko agad, titignan ko yung sales, putang inang baba ng sales Negative agad. Inumpisahan ko yung negative, tang ina natulog ako, nag-content ako sa TikTok kahapon, tas yung sales magdamag, ito lang. Negative agad. So ako, dahil naumpisahan siya ng negative, pipilitin kong tagusin yung maghapon ng daladala ko, yung bumungad sa akin na negative na yun. Ang hirap niya ng itagos. Pagtingin ko sa lamin ko, tangin mo, anong tanga? Ganun pa. Tas, parang ang hirap niya ng itagos. Pero nung putang ina, pag gising ako alas 4 ng umaga, puki ng ina, umpisan ko ng positive, ayusin ko yung higaan ko, baba ako, tangina, kahit 40 push-up, magagaan na basta nag-workout ako at papano, pinagpawisan ako, yun nga, yung espiritu ko, aware siya na may ginawa ko agad, first thing in the morning na kapaki-pakinabang para sa akin personal. Mas magaan siya. Ngayon, dahil, tangina, ang hirap gumising ng maaga, tapos susundutan mo pa ng workout, hirap na hirap karamihan na gawin yun. Ang hirap gumising ng maaga tapos workoutan mo, tapos liliguan mo. Kumbaga, napagtagumpayan ko na yung 3 basic na yun, napagtagumpayan ko na, wala na akong hindi kayang gawin ngayong araw. Bullshit naman talaga mag-exercise, pero yung afternoon, parang may iligaya, may endorphins tangina parang natapos ka. Oo, tangina. May ganun Talaga, tangina, hikab-hikab ka. Tapos effective din pare yung kahit mag-aala yung dumbbells mo, basta daan-daan. Yeah. Alam mo yun, yung talagang ini-spam mo ng sagad. Tangina. Pinagawa ko nga kay Echo one time, 100, 120, 110. Magaan lang. Parang 5 kilo lang. Sabi niyo, basic yun, sandaan. Tangina nung mga nakaka-70 na siya. Kinabukasan, pre, di niya magano siya. Alam mo yun, yung una yung sandaan niya, wala siyang tinalon niya kagad. Hindi niya mag-anong kami. Try niyo yun, guys, yung mababa lang yung pero tangina, talagang i-spamin niyo. Sobrang Okay laking yun. bagay nung workout. Promise. Ako, wala pa akong nakikitang tremendous na result pagdating sa physique ko. Pero yung kung paano nagpo-proseso yung utak pag inumpisahan yung umaga ng ganun. Kaya nga ngayon parang... Pero laki na ng pinayat mo, pre. Yeah. Oo. Nag-ano rin ako, parang 1 meal a day lang ako. 1 meal a day, tapos Ang ina, tubig. Omad Sino Omad. yun yung sa TikTok? Nag-Omad. Pero hindi naman yung ganun yung Ngayon, putang dininayin yun eh. Ang ina, kumakain pa ako. Hindi naman sa ganun day yung na siya. omad ko. Putang ina, pag nag-omad ako, pre, 2 pirasong manok na Thai part, tas kanin, tas kung anong gulay. Yun na yun. Tas tubig, kape. Maghapon yun na. Ako naman, sa diet, kumakain naman ako ng lahat ng kinakain kong gusto ko. Pero 50% lang ako lagi. 60% ng kain ko. Okay na ako. Yeah. Hindi ko siya win ng 100%. Hindi yung sabi ni Erpat basta lagi lang 50%, 60%. Okay na yun. Hindi mo kailangan busugin ng sagad. Tang ina, biblical na naman yun, pre. Ano yun eh? Biblical Totoo yun. yun. Tsaka ano yun Kasi pre, gluten sa rin, culture nila yun pre sa hapon. Ganun sa hapon eh. 50 lang lang. yung mga ano nila. Ayaw nila sa gluten eh. Hanggat dapat kung ano lang yung kaya mong kainin Tsaka lang. yung Aantukin ka eh. yung ideal na katawan ng babae, tsaka ng lalaki, yung opa-opa, tsaka di ba, nag-umpisa yun sa mga ganun, anong region yan, pre, yung mga Korea, Chinese, Japanese, mga ganun. Di ba sila yung may perfectong figure eh. Utang na yung mga samurai, ang gaganda ng katawan, yung mga babae naman na housewife, ang gaganda rin ng katawan, sobrang mga pitit. Parang sa kanila nag-umpisa yung model-model na katawan eh. Kasi Tangan ito, yung mga 50 nga nilang babae dun, magaganda pa rin eh. Parang akala mo 30 lang eh. Mga 40, 50 nila, di ba? talagang ano pa, no? Kaya lang, wala silang puwet kadalasan sa mga Southeast Asia. Walang puwet. Walang osus. Yun lang naman. Pero hindi mo talaga makukuha lahat eh. Parang, Yeah, walang perfecto. Mapapatanong ka na nga lang doon, yung kay Alden, patang na, sino gumawa dyan? May tanong sa YouTube, no? Naalala ko lang ngayon. Nabasa ko kanina. Paano daw i-handle ang manipulative na girlfriend na laging gusto ang sagot niya sa away is hiwalayan? Paano? Laging ang sagot, hiwalayan. Bigay mo sa kanya yung gusto niya. Yan. Ganun lang kasimple.
Hiwalayan, putang ina, sige, hiwalayan mo na. Big sabihin nun pare, yung mga babaeng ang panakot sa'yo, hiwalayan ka nila. Hindi ka Doon pa kawalan. lang pare, they taking you for granted. Yeah. Kumbaga, ang tingin nila doon sa relationship, siya yung mas may value. Ikaw, wala kang value para sa kanya. Because ang pinangtatakot niya, mawala siya sa'yo. So, ibig sabihin, mas mahalaga ako sa'yo. Yeah. Di ba? Hindi siya takot mawala, wala kang value sa kanya. Ayaw niya na sa'yo. Gusto ka niyang layasan, putang ina, bigay mo sa kanya. Magugulat yun. Oh, putang ina mo. Magugulat yun. Na ang akala niya, hindi mo kayang mawala, mas mataas value ko sa'yo. So, ito panakot ko kasi for sure, hindi ka papayag. Kung Pero mga- once ibigay mo sa kanya yun, magulat yun, hindi ko wala kang sige, malis ka na dyan. Uta, yun, mare-reverse mo yun pare, Yeah. mare-reverse psychology mo yun. Diba? Dahil judgmental ang mundo at ang mga nakapaligid sa inyo para wala lang siyang masabi. Ilang beses na ba yan na gusto niyang hiwalayan ka? Bigyan mo siya, balato mo sa kanya one time na, wag ka naman umalis. Tas sa susunod na mangyayari ulit hiwalayan, biglang nonchalant. Okay, sige, go. Tangina, reverse psychology ka ngayon. Stay cold. Hindi mo gagawin yun para i-reverse psychology. Gawin mo yun kasi may respeto ka sa sarili yes. mo. 'Di ba? Bigyan mo ng kahihiyan yung apelyido mo. Tang ina, gumera yung angkan mo para lang mabaliw ka diyan sa babae. Nakaganon sila sa'yo. Tang inang yan. Nababaliw sa EA. Na walang puwet. Red flag. Goals. Tang ina, gagawin yung angkan mo sa'yo. Tinitira ko yung isang buong tribo. Tapos Bigyan ikaw, mo ng magpapakabaliw ka. kahihiyan ng apelyido mo. Hindi ka magiging cold sa kanya, hindi mo siya i-let go para ma-reverse psychology siya, para bumalik siya sa'yo. Hindi ganun. Bigyan mo ng kahihiyan sarili mo. Lagi kong manipulative na sagot pag gaganyan. Ito, malalaman na rin tuloy ng mga babae na puta ka. No? Lagi ko sagot doon na, ganyan, nagmamanipula, gusto makipag-iwalayan. Hindi ko gusto yan. Lagi ko sinasabi, inuunahan ko ng ganun. Hindi ko gusto mangyari yan. Ayoko nga makipag-iwalay. Totoo. But, kung yan talaga ang gusto mo at yan ang magpapaligaya sa'yo, wala akong magagawa. So, parang ang manipula ko doon, gaslight ko doon, parang hindi niya pala gusto Pero hinayaan niya ako, putang ina. Parang Kasalanan ko. lilito siya. Kasalanan ko. Oo, parang bahala ka. Ikaw ang pumili niyan. Okay. At tinatanim ko sa babae ko na every time nakikipag-relationship ako, wag mong gagawing laro sa bunganga mo yung salitang hiwalayan. Every time yan ang solusyon mo. Legit. Ayoko masanay ka sa ganyan. Legit. Ako, sinasabi ko rin yun. Sabi ko, tang ina. Nung sinabi ng Diyos na let there be light, nagkaroon ng ilaw. Lahat ng to, kinreate niya gamit bibig. Makapangyarihan ng bibig. Puta, pag pinagmumura nga kita dito, mababasag self-esteem mo Sa madaling sabi, makapangyarihan yung salita. Kaya kung bukang bibig mo yung putang inang hiwalayan na yan, binabato mo sa mundo yan na gusto mo ng hiwalay, putang ina, maghihiwalay talaga tayo. Wag niyong gawing laro yun. Yeah. Lagi ko sinasabi sa babae ko yan, wag niyong gawing laro yung salitang yan. Kasi kung the only time na bibitawan mo yan, dapat minimin mo talaga. Yeah, makapangyarihan ng salita. Kaya nga pag tignan nyo yung mga babae sa TikTok na nagsasabi na lahat ng lalaki pare-pareho, wala nang worth it sugalan. Tangina, ilang years na single pa rin sila. Magkaroon man sila ng kalandian, hard launch, hindi rin tatagal. Kasi nga, bukang bibig nila na lahat ng lalaki, hindi sila itatrato ng tama, ayun tuloy nangyayari. Gago tol, ang lakas sa negative ng babae. Kung ano yung, again, naniniwala nga tayo doon sa, sa energy ko. Ano yung energy nilalabas mo, yun ang ina-attract mo. Kung negative energy ang inilalabas mo, negative din ang papasok sa'yo. Thirst trap ka ng thirst trap, putang ina, wala kang may ma-attract, kundi uhaw sa katawan mo. Girl, pag lagi mo sinasabi sa bawat babaeng lalaki makikilala mo na makakatulad ka lang iiwanan mo lang din ako, pokpok ka sa paningin namin. Tanga ka sa paningin. Sa totoo lang, pag ikaw, Mangmang ka sa paningin namin. bukang bibig mo palagi yan sa mga nakikilala mong bagong lalaki. Baka binubala mo lang ako, iiwalay mo lang din ako, gaya ng ganun sa paningin namin. Again, pokpok ka. Kasi nga, marami ka na pala talagang experience. Sinasabi mo lang siya na actually, ang message nun sa amin, tanga kang babae ka. Tanga to. Ang message nun sa amin is dinaanan ka na ng mga tite. Kaya wala ka ng tiwala ngayon. Wala ka nang tiwala sa sarili mong energy, no? Yes, Kabado ka na. Kaya nakaka-turn off ka na. No? So, syempre, sasabihin ng lalaki mo ngayon sa harapan mo na hindi ako ganun, hindi kita gaganunin. Kasi gusto ka na lang isahan, pero hindi ka na saseryosohin. Oo. Tanga ka Kaya girls kayo, kapag nakakatatlo, 4, 5 na kayong relationship, hindi ka pa rin nakakatagpo ng lalaki mo, hindi na sila yung problema. Ikaw na. Bitch! Ikaw na yung problema, bitch! Pansin nyo, ultimo yung mga lalaki. Tama Like ka for example, yung mga lalaki, magkaroon sila ng, ganun din, 3 or 4 na ex. Pero yung lalaki kasi, once mabroken sila, once maiwan sila, or once manggaling sila sa isang failed na relationship,
anong ginagawa ng lalaki? Wino-workout Ka-adjust niya yan. yung sarili niya, di ba? Yeah, lumulupit Nilulupitan yan, niya. Ngayon, pag nakakilala siya ng babae, putang ina, parang naman siyang brand new ngayon. Eh, yung babae na galing sa failed relationship, anong nagiging takas niya dun sa sakit? Pabengbang sa iba. Pabengbang ulit. Pabengbang sa iba, inom sa ganto, Whole bisyo sa face. ganto, club, ganto ganyan. Nafa-fact up lalo yung sarili niya. Kaya, pag galing siya sa failed relationship, tas wala na siyang ibang ginawa, loud na siya, wala, failed na talaga yung mga susunod. Eh, yung lalaki, kinang ina, pag galing sa sira, paglabas, puta, brand Chad yan, new pre, eh. Chad. Wala Chad mo. yan, Chad. Brand new sagad. Eh, yung mga babae, konting dents lang, hindi na kayang tutukan yung sarili, ganto ganyan, lahat itatrato ako ng mali, ganto ganyan, ganto ganyan. Tangina, wala na. Dito Tas kasi na body count. nagkakaroon ng problema yan kaya bakit nagiging ganun yung pokpok na babae, nagiging bitchy lalo, tapos yung lalaki lumulupit. Kasi yung lalaki, pag pumalpak sa relationship yan, pinipilit niya i-improve. Ano ba yung butas ko? Ano ba yung pagkakamali ko? Ano ba yung luck ko? Wala akong motor. Accountability. Accountability. Wala akong kotse. Putang ina, bibiling ko yan. Pag-ipunan ko yan. Ang babae kasi, kapag yan nag-fail sa relationship, hindi Sisi. kasalanan niya. Hanap sisi yun. Wala Sisi. sa accountability. Yeah. Tapos ito Sisi. pang mga best friend niya, bubulungan pa siya ng, go girl, wala kang kasalanan. Yeah. Girl, wala kang dapat baguhin, girl. Bobo. Ginawa mo yung part mo. Kaya pagdating sa bagong relationship nila, Wala nag-improve. usually, tingnan nyo to para, tingnan nyo to Lumala pa. Usually, Bitch. nagagalit sila pag yung lalaki, yung sabi nga nila, taxi cab theory nila. Oo. Di ba? Nagtataka sila bakit yung nakipag-break silang lalaki, biglang ikinasal doon sa next na partner yung lalaki. Eh paano? Best version na naman yung nakita ng babae. doon. Alam mo. Kaya kinasal sila, Ikaw, bobo Wala. ka. Mas lalo kang naging bitch paano lalo. imbis na take mo yung accountability, ma-realize mo kung anong mali mo, again, sinisisi mo, laging pasisi ka. Walang tuloy nag-i-improve accountability. sa'yo. Walang Wala accountability. nag-i-improve. Walang resolution. nag-i-improve Wala sa babae nag-i-improve. na yan. Nagpapagupit lang kayo, nagpapadagdag kayo ng eyelashes nyo, ha? Inaayos nyo yung kuko nyo, pero yung personality ninyo, hindi nag-i-improve. Tangina, akala Mas lumalala, nagpa-farm ka ng tromang pokpok ka. Tangina pre, akala Tanga-tanga. nila, malupit sila sa part na once maging single sila, tapos umaura sila appearance lang, andyan yung mga lalaki, akala nila, high value talaga ako, andyan na naman sila. Tangina, hindi. Magkaiba yun. Tangina, parang parang kang tae na nilalangaw lang ulit. Kasi nawala yung takip mo eh. Kasi yung takip mo yung boyfriend mong malupit eh. Yung boyfriend totoo. mong malupit, nag-break kayo, nagpalupit lalo. Dahil naging best version siya, nakamit ng okay na babae, yung bagong babae, na-meet yung best version na lalaki, kasal. Kaya nyo, Yeah. toxic of jury, di niya umol. Yung bago, pinakasalan agad ng putang ina. Yung theory, gawa-gawa sila ng theory, pero hindi nila ma-realize kung bakit nagiging ganun eh. Tamo, wala pa ring turo sa sarili. No, walang Wala pa turo, rin, kumbaga, mali nyo pa rin. mali niyo, di ba? Putang ina nyo talaga. Tignan mo yung lalaki, pag sobrang daming babaeng dinadaanan, lalong lumulupit. Yeah. Okay? Mas lalong tumatalino sa pag-handle, yung business niya, naayos niya. Ito yung mga lalaking inaayos yung sarili, hindi yung nagdodroga pag nabobroken, ha? Kasi tanga yun eh. Supot Nagiinom, diba? Nagbobroken, nagiinom, papakalasing, nagbawalwal. Yung mga lalaking nagji-gym, inaayos yung sarili, yung kaperahan, yung work, tangina sila yung mas lumulupit lalo. Yeah. Tapos yung babaeng maraming titing dinadaanan, nagpa-farm ng trauma, mas lalong nagiging toxic. Pansinin nyo yan. Doon, kasi sa accountability nag-iiba. Tama si Josh. Kasi yung lalaki, i-accountable niya yung sarili niya. This is my fault. I need to improve myself. Yeah. Sasaluhin niyo yung sakit, pre. Sasaluhin talaga para sa next, ibang version ko na yung makikilala niya. Yung babae, magpapasalon lang yan, ayusin yung kuko. Walang accountability. Walang accountability. Maghahanap ng comfort. Dagdag body count na naman. Yes, papabiktim siya sa isang lalaki ulit ng pabiktim siya, ex-boyfriend ko, ganito, ganyan. Sinabi mo lahat ng mali na nakita mo dun sa ex mo. Ngayon yung lalaki, alam ko kung paano ka bibilugin ngayon. Sinabi mo ayaw mo. Paparamdam ko sa'yo 1 week, 1 month. Bang bang. So ngayon, china-challenge ko kayo. Kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, tanungin mo yung girlfriend mo ngayon o yung chika bebe mo. Bakit kayo nag-break ng ex-boyfriend mo? Anong kasalanan mo sa tingin mo? Kinang ina, walang sasabihin kasalanan yan. Legit. Sabihin lang, narcissist, yung ex ko. Ang sasabihin niya, Laging ganun. kasalanan niya, maganda pa rin sa kanya. Tignan mo, ang sasabihin niya madalas siguro masyado ako nagtiwala. Tapos sinayang wala, niya. no? Tangina pre, never pa Positive ako. pa rin eh, no? Never pa akong naka-receive sa babae, ex-girlfriend, ganyan, natanong ko na binlame niya sarili niya. Never pa ako nakarinig. Yeah. Tangina, lagi siya yung mabango. Totoo, pare. Based din Totoo sa yun, mga pre. nagchat-chat sa amin, pare, ang bungad lagi ng mga nagchat-chat sa atin, parang, ganito, aminado ko, naging supot ako dati. Di ba, may pag-aamin ka agad kung ano yung mali eh. Di ba? Lalaki. Di ba? Yung babae.